Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, walang sino man ang mamumuhay na pawang kaligayahan, pawang kasaganaan, pawang kalusugan ang nasa Kanya. Kakambal sa ating buhay ang kabutihan at ang kasamaan, ang kaligayahan at ang kalungkutan, luha at halaktak, iyak, dalamhati, at ang pagiging masaya, ang pagiging walang anumang iniisip na kahirapan sa buhay. Magkakambal ang hirap at ginhawa, sakit at kalusugan. Walang sino man sa atin ang masaya, maligaya habang buhay, mayaman habang buhay. Magkaroon tayong lahat. Maranasan natin ang masaktan. Maranasan natin ang tulungan. Kaya anuman ang ating ang darating sa ating buhay, tanggapin natin at magpapasalamat tayo sa Diyos. Kung mayroon tayong problema, gawa natin ang paraan upang ating malutas. Huwag natin sasabihin ang mga kahirapan sa buhay, ang mga pasangkol sa buhay ay parusa ng Diyos. Hindi tayo nilikha ng Diyos para tayo kanyang parusahan. Nilikha tayo ng Diyos para tayo ay mamumuhay hindi lamang sa gayon, ngunit hanggang sa kabilang buhay. Buhay matapos ang ating kamatayan. Hindi magwawakas ang ating buhay sa ating kamatayan, sapagkat ang ating kamatayan ay simula ng ating buhay na walang hanggan. Kaya kung mayroon tayong problema, mayroon tayong kahirapan, tumawag tayo sa Kanya. Sumandal tayo sa Panginoon. Ang Panginoong nananawagan na sa sino mang napapagod, lumapit sa Kanya, sapagkat magaan ang Kanyang pamatong. Pamatong ang ating papasanin sa ating balikat. Sa madaling salita, ang ating mga responsibilidad, ang ating mga kasayahan, ang ating mga kahirapan, ang lahat na ating tatamasahin sa ating buhay. Nakakalungkot na ang nais lamang natin, ang tayo ay magiging masaya, ang tayo ay magiging masagana, ang tayo ay magiging mayaman. Bihira ang isang taong magsasabing higit na mahalaga ang kanyang dignidad, ang kanyang moralidad, ang kanyang malinis na buhay, kaysa kanyang bulsang punong-puno ng laman. Ngunit punong-puno siya ng kasamaan, punong-puno siya ng kasalanan. Nakahiga man tayo sa ginto, kumakain man tayo sa gintong kubyertos, kung tayo ay walang hiya, wala tayong Diyos. Kung tayo ay masama, wala tayong Diyos. Mamumuhay tayo sa kabila ng problema, sa kabila ng mga suliranin, sa kabila ng mga kahirapan. Mananalig at magtitiwala tayo sa Panginoon, sapagkat ating bigyang diin at sa marami na natin sa mga pagkakataon ating sinasabi, ang pundasyon ng ating pagkatao ay pag-ibig. Nilikha tayo ng Diyos sapagkat mahal niya tayo.
iniibig niya tayo. At ang nais niya sa atin, ibigin natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig niya sa atin. Ang Diyos naging tunay na tao. Nagpakahirap, ibinigay ang sariling buhay. Umagos ang kanyang dugo ng dahil sa pagmamahal at pag-ibig sa atin. Kaya kung tayo ay nasa kahirapan, tumawag tayo sa Diyos. At kung tayo ay nasa kasaganaan, huwag nating kalimutan ang Diyos. Huwag nating sasabihin, walang Diyos, nakakahigit tayo sa Diyos. Tayo ang Diyos mismo. Yan ang nakakalungkot na bahagi ng buhay. Kaya may mga masasama, may mga makasalanan dahil sa wala silang pag-ibig. Hindi nila, wala sa kanilang mga puso ang itinanim, inihatid ng Diyos na kabutihan ng pagmamahal, ng paglilingkod na may pagmamahal at pagmamalasakit. Ang inyong kagabay, hindi nagsasalita na parang isang banal. Makasalanan tayo sapagkat tayo ay naniniwala na tayo ay pinanganak, isinilang nilikha ng Diyos sa pagkakasala. Ngunit binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang tayo ay magbago, magsisisi ng ating mga pagkakasala at sundin ang kanyang kautusan. Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Marami na nga ang nagtatanong sa inyong kagabay kung itong ating mga sinasabi ay ating ginagawa. Kung tayo ay namumuhay ayon sa ating sinasabi, ayon sa ating pangangaral, kung pangangaral man itong ating ginagawa. Tayo ay hindi nangangaral. Tayo ay hindi nagpapakita ng anumang kabanalan. Naniniwala lamang tayo, sinunod lamang tayo natin ang sinabi ng Panginoon na tayo ay ang asin at ang ilaw ng mundo. Ang ibig sabihin, tayo ay dapat maging modelo ng kabutihan, modelo ng pag-ibig sa kapwa, modelo ng pagmamahal sa kapwa ayon sa kagustuhan ng Diyos. Na tayo ay magparamdam na mahal natin ang ating kapwa. Magkakasala rin tayo. Tao lamang tayo, hindi tayo Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang hindi magkakasala. Sapagkat siya ang gumawa, siya ang lumikha ng lahat, pati na tayong mga tao. Ang Diyos na lumikha, ang Diyos na tumubos sa ating mga pagkakasala, ang Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa kanyang pangalawang pagdating sa sanlibutan. Higit na marami sa atin ang haharap ng mga mabibigat na mga problema. Problema sa hanap buhay, problema sa pamilya, problema sa lahat ng bagay. Ngunit ito ay hindi parusa ng Diyos. Sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus, ang tunay na Diyos na naging tunay na tao. Ang sino mang nais na sumunod sa akin, itakwil ang sarili. Kunin ang sariling krus, pasanin at sumunod sa akin. Ang ibig sabihin ni Jesus, nang itakwil natin ang ating mga sarili, magpakababa tayo. Huwag natin, kalimutan natin ang ating sarili. Tingnan natin ang ating kapwa. Sapagkat ang makikita natin sa ating kapwa, yan ay ang ating mga sarili mismo. Kung ano ang ating kapwa, yun din tayo. At isa ito sa ating mga mabibigat na tungkulin. Ang magmamahal sa kapwa, katulad ng pagmamahal sa ating mga sarili.